Ngayong araw, April 13, 2025, araw ng linggo, ang simula ng Holy Week sa kalendaryo ng Roman Catholic Church. Ito po ay ang tinatawag na linggo ng Palaspas or Palm Sunday, ang unang araw ng mahal na araw. Ito po ay ipinagdiriwang isang linggo bago ang Pasko ng Pagkabuhay o yung Resurrection or Easter Sunday. Sa araw na ito ay inaalaala yung maluwalhating pagpasok ng Panginoong Hesus sa Jerusalem bago ang kanyang pagpapako sa krus. At ang pangyayaring ito ay isang mahalagang bagay sapagkat ito ay makikita nating naitala mismo sa apat na aklat ng Ebanghelyo sa Mateo, Marcos, Lucas at Juan. Kaya naman, asahan natin ngayon na punong-puno ng mga palaspas ang simbahan ng Roman Catholic Church. Bakit tayo kaya wala? Dahil po gusto nilang pabasbasan ang kanilang mga palaspas. Now, may mga dahilan kung bakit po gusto nilang pabasbasan ang kanilang mga palaspas. At marami pong mga pamahiin at mga paniniwala tungkol dito. Pero bago ko sabihin yung mga pamahiin, meron po ba dito na naranasan ninyo na magpabasbas ng mga palaspas? At ang tanong ko ay ano ang nasa isip ninyo kung bakit ninyo ito noon ginagawa? Pero ayon sa aking mga research, meron pong maraming mga pamahiin. Bagamat ito ay hindi daw isinusulong o itinuturo ng Roman Catholic Church, but ito po yung nasa isipan at nabuo sa karamihan ng mga miyembro dito. Una, ang palaspas ay proteksyon laban sa mga sakuna at masasamang espiritu. Kaya po pag nabasbasan yung palaspas, inilalagay po ito sa pintuan o sa bintana sapagkat naniniwala sila na ito'y pananggalang sa kidlat, sa bagyo at sa pagpasok ng mga masamang espiritu. Meron din daw na paniniwala na ang palaspas ay nagdadala ng pagpapala sa tahanan. Kapag ito ay nabindisyonan ng pari, nagdadala ito ng swerte sa kanila sa loob ng isang buong taon. Kaya itinatago nila ang kanilang palaspas. Meron din po na naniniwala na ito ay epektibong panlaban sa kulam o sa barang. Ayon sa ilang mga matatanda, gaya ng lagi nilang sinasabi, sabi ng matatanda, ang palaspas ay may kakayanang tanggalin o hadlangan ang mga pangkukulam. Lalong-lalo na kapag ipinatong sa katawan ng isang taong kinukulam ang palaspas. Ginagamit din daw po ito bilang insenso o bilang panunog sa oras ng sakuna. Na kung saan kapag merong malakas na bagyo o kidlat, ang ilan daw ay sinusunog ang bahagi ng palaspas at habang sila ay nagdadasal, naniniwala sila na kapag ginagawa mo ito, nakakaiwas ka sa disgrasya. At yung huli, ang palaspas daw ay hindi dapat itapon. Mas mabuting sunugin kaysa itapon. Dahil daw po, ito ay nagpapakita ng respeto. At ang pagsunog ng palaspas ay ginagamit din daw pala bilang panlagay sa noo sa susunod na taon sa tinatawag nilang Ash Wednesday. So ito yung ilan sa mga pamahiin. Pero meron akong nabasa na paniniwala na para sa kanya ang paglalagay ng palaspas ay simbolo ng pagtanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Kaya daw yung mga pagkakataong makakakita ka ng palaspas sa kanilang bahay o sa kanyang bahay, ito ay nagpapakita na tinanggap nila si Kristo bilang tagapagligtas. At kapag ito ay nilagay mo sa labas ng iyong bahay at nakikita ng ibang tao, ipinapahayag mo naman doon sa mga taong nasa labas na ang taong nasa loob ay kumikilala kay Kristo. Pero alam niyo po ba na yung mga naglatag ng kanilang mga palaspas nung una at sumisigaw ng husana, ay ito rin yung mga taong sa huli ay sumigaw ng ipako siya sa krus. Kaya kung susundan ho natin yung huling paniniwala, ang naglalagay ng palaspas sa kanilang bahay
ay hindi yung mga taong tumanggap, kundi yung mga taong tumanggi kay Kristo. Ito yung mga taong hindi tunay na nakilala si Kristo bilang Mesyas. Ngayong umaga, ibang uri po ng mga Hudyo ang kinausap ni Pedro sa kabanatang 2 ng Aklat ng Mga Gawa. Subalit ganun pa man, gaya ng mga Hudyong sumalubong sa Panginoong Kristo noong linggo ng palaspas, sinabi ni Apostol Pedro na yung mga Hudyo na kanyang kausap ay mga Hudyong tumanggi at kasama sa mga nagpapatay sa ating Panginoong Esokristo. Sila'y kasama sa mga nagpapako sa ating Panginoong Kristo kung kaya sila ay pinangaralan ni Pedro ng Ebanghelyo. Sa part 1 ng ating sermon nitong nakaraang linggo na mayroong pamagat na bunga ng dakilang sermon sa Pentecostes, nakita natin kung paanong pinuspos ng Banal na Espiritu si Pedro kung kaya siya ay nakapangaral ng may buong katapangan at pagtatapat. Sa makapangyarihang pagkilos ng Banal na Espiritu, ang mga taong nakikinig ay nagkaroon ng konbiksyon sa kanilang mga kasalanan. Naunawaan nila ang mabigat nilang kasalanan na tinanggihan nila ang Mesyas ng Diyos, ang kanilang tagapagligtas. At dahil sa laki ng kanilang kasalanan at sa takot sa parusang igagawad sa kanila ng Diyos, nagtanong sila ng isang napakagandang tanong. At ang tanong nila ay, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Ito yung tanong na nagpapakita na naunawaan nila ang pangangailangan ng kaligtasan. Ito sana yung tanong na gusto nating marinig sa mga bisita. Ito yung sana yung mga tanong na gusto nating marinig doon sa ating mga binabahaginan. Ano ang kailangan kong gawin upang maligtas? Anong kailangan kong gawin upang makatakas sa puot ng Diyos? At sinagot sila ni Pedro sa verse 38, at ang sabi ni Pedro, mangagsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapapatawad ng inyong mga kasalanan. Now, ipinaliwanag ko na po sa inyo ang kahulugan ng talatang ito at sana'y naalala pa ninyo kung paano ko ito ipinaliwanag. Pero just for the sake of a short summary, ang maliwanag na sinasabi dito ni Pedro, kailangan ng isang tao ang magsisi sa kanyang mga kasalanan upang magkaroon siya ng kapatawaran sa Diyos at magkaroon ng kaligtasan. Kinakailangan niyang magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Yesus bilang pagpapahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Yesus, ang Mesyas na kanilang minsang tinanggihan, ngayon ay dapat nilang tanggapin. At saka sila hinamon ni Pedro, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. At bilang tugon ng mga debotong Hudyo na masayang tumanggap ng Ebanghelyo na ipinangaral sa kanila ng mga apostol, after nilang sumampalataya, agad sila nagpabautismo bilang pampublikong pagpapahayag ng kanilang personal na pananampalataya sa Panginoong Kristo. At sa makapangyarihang pagkilos ng Banal na Espiritu, 3,000 kaluluwa ang naligtas at naparagdag sa iglesia. Sa umagang ito naman, ang titingnan natin ay kung ano yung naging ugali ng iglesia matapos silang makarinig ng dakilang pangangaral, matapos silang maligtas. Ano yung naging katangian ng iglesyang ito? Subalit bago natin buksan ang salita ng Diyos, tayo muna muli ay dumako sa Panginoon sa panalangin. Manaming Diyos, muli kami ay magbubukas ng iyong banal na kasulatan at muli kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Muli kaming dumadalangin na kami inyong samahan upang kami muling mahamon ng katotohanan, maturuan kami ng katotohanan, at kung merong mga pangako, merong mga utos o mga pananaway, nawa kami maging bukas na tumanggap ng iyong salita. At latigit Panginoon ang aming dalangin sa aming mga bisita at mga regular na dumadalo, nawa makita nila ang biyaya ng kaligtasan at ang pagiging miyembro ng isang iglesia. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng iyong anak, ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.
Aniya ko po kayo mga kapatid na buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Mga Gawa. Ang kabanata po ay 2, talatang 42 hanggang 47. Ito yung general context natin para sa umagang ito. Aklat ng Gawa, kabanatang 2, talatang 42 hanggang 47. Verse 42, at sila'y nagsipanatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. At ang takot ay dumating sa bawat kaluluwa at ginawa ang maraming kababalaghan at tanda sa magitan ng mga apostol. At ang lahat ng mga nagsampalataya ay nangagkatipon at lahat nilang pag-aari ay sa kalahatan. At ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangailangan ng bawat isa. Araw-araw sila nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at katapatan ng puso, na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at inaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Mga kapatid, binasa po natin ang mga Gawa, kabanatang 2, talatang 42 hanggang 47. Naway pagpalain tayo ng salita ng Diyos at mahapon tayo na pagsikapan nating matularan o tularan ang pag-uugali at katangian ng unang iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong umaga, bunga ng dakilang sermon sa Pentecostes, Part 2. Ano ba yung kailangan natin para masabi nating ang isang iglesia ay buhay at lumalago? Anong kailangan nating gawin para masabi nating buhay at lumalago ang ating iglesia? Now, tayo po ngayon ay nasa isang henerasyon kung saan ang mga iglesia ay nahuhumaling sa mga extraordinaryong karanasan at nagsasagawa ng mga extraordinaryong programa para lamang makaakit ng mas maraming tao na dumadalo at magkaroon ng mas maraming mga miyembro. Kapag tinatanong mo ngayon ang mga malalaking kongregasyon kung ano ang kailangang gawain para mapadami ang dumadalo sa iglesia, marahil ito yung ilan sa kanilang isasagot. Una, kailangan may relevance sa kultura o may kaugnayan sa kultura. Ang ibig sabihin, dapat makarelate ang mga tao sa mensahe at sa paraan ng pagtuturo. Kaya kadalasan, makikita nyo, moderno ang kanilang mga musika, tinatawag nating Hillsong or mga contemporary music, may mga video presentation, may mga malikaing mga estilo ng pangangaral, at mga practical at life application based ang kanilang mga sermon. Sabihin din nila na malaki ang bahagi ng kalidad ng serbisyo. Dapat maganda at presko ang lugar na pinagtitipunan. Aircon hanggat maaari. Accessible sa mga sasakyan. Dapat maayos ang parkingan. Naalala ko yung isang nabasa ko noon, hindi siya umaaten sa church na yon kasi wala na siyang maparkingan. Ang sound system, dapat ay maganda ang tunog. Ang ilaw, dapat maliwanag at makulay. Ang design ng stage, dapat maganda sa mata. Ang worship team, dapat parang concert level ng tugtog at kantahan. At dapat ay maayos at welcoming ang atmosphere o environment ng church. Kailangan din maglaan ka ng mga programa sa iba't ibang mga grupo. Dapat may mga service kang ginagawa sa kabataan, sa mga young professionals, sa couples, sa singles, at dapat maglagay ka ng service at their own convenient time. Dapat may service na pang-umaga, pang-tanghali at panghapon para doon sa mga hindi makasamba ng maaga dahil mga tanghaling ng gumising. Dapat may panghapon ka to cater everything. At dapat aktibo ka sa online. Dapat maganda ang live streaming, yung iyong Facebook page, yung YouTube, yung Instagram, yung podcast, yung online devotion, at saka yung mga social media engagement.
Now, bagamat hindi ho masama ang kabuuan ng mga bagay na ito, some of them ay ginagawa natin, subalit kung dito lamang umaasa ang isang iglesia para sa paglago, nagkakamali tayo ng akala. Dahil sa ating seryeng pinag-aaralan, makikita natin na hindi nakasalalay sa tao ang paglago ng iglesia. Ito ay nasa pagkilos ng Banal na Espiritu. Pinagbubunga at lumalago ang iglesia sa Jerusalem, hindi sa pagkakaroon ng maraming programa, hindi sa pagkakaroon ng maraming mga galing na mga ngaral. Lumago ang iglesia sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Hindi sila umasa sa mga extraordinaryong gawa ng tao, bagkus pinagtapatan lamang nila ang mga ordinaryong paraan ng biyaya na ibinigay ng Diyos para sa paglago ng kanyang iglesia. So my point is this, mga kapatid. Kumikilos ang Diyos sa pamagitan ng karaniwang paraan ng biyaya sa mga karaniwang tao na gumagawa ng mga karaniwang bagay. Ginagamit ng Diyos ang matapat at matapang na pangangaral ng mga ordinaryong tao bilang kanyang kasangkapan upang magkaroon ng kapangyarihan at magkaroon ito ng epekto sa mga tao. Ganito yung iglesia ng Jerusalem. Sila ay isang ordinaryong iglesia na merong extraordinaryong Diyos na kumikilos sa gitna nila. Kaya nung umakyat ang Panginoong Yesus sa langit, isinugo niya pababa ang Banal na Espiritu. At sa magitan ng Banal na Espiritu, naidagdag ang lahat ng sumampalataya sa katawan ni Kristo o sa iglesia. Pinuspo sila ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Kaya nakapangaral si Pedro ng matapat at matapang, kaya nakapangaral si Pedro ng matapat at may katapangan. Kaya bilang resulta, 3,000 kaluluwa ang naligtas. Sila lahat ay sumampalataya, binautismuhan, at dito isinilang ang iglesia. Mula sa 120 na unang mga alagad, ito ay nadagdagan ng 3,000, kaya sa Pentecostes, ang membership ay 3,120. Ang tanong, ano ba yung katangian ng unang iglesia? Ano yung naging katangian? Matapos si Pedrong mangaral, merong naligtas at nadagdag sa iglesia, ano yung naging katangian? Ano yung naging ugali ng iglesyang ito? Ito po yung ating pag-aaralan at isang talata lamang ang ating tatalakayin ngayon at ito yung verse 42. At sila'y nagsipanatiling matibay sa 4 na bagay. Saan? Sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga pananalangin. Mga kapatid, ito yung tinatawag natin na mga paraan ng biyaya or means of grace. Ito ho yung mga paraan ng biyaya na ibinigay ng Diyos sa iglesia at sa mga mananampalataya upang tayo ay lumago sa pananampalataya. Yan ang mga karaniwang bagay na dapat na ginagawa ng bawat iglesia. Yan ang tunay na buhay at magpapalago sa iglesia. Ito yung kailangan upang lumago ang isang iglesia. Pansinin niyo po dito na walang tungkol sa entertainment, walang anuman dito na tungkol sa mga kamangha-mangha o mga palabas. Wala tayong makikita dito ng mga revivalistic hype o yung mga ma-emosyonal na mga programa. Wala ditong activity na nagdadala ng ibang antas ng espiritualidad. Wala dito yung encounter with God retreat. Wala dito yung mga revival meeting. Ang nabasa natin dito ay yung karaniwang gawain ng iglesia. Yung karaniwang dapat na ginagawa ng iglesia upang sila'y lumago. So ito yung mensahe ko ngayong umaga. Ang bunga ng dakilang sermon sa Pentecostes ay iglesyang nananatiling matibay sa doktrina, pagsasama-sama, pagpuputol-putol ng tinapay at pananalangin.
So pag-aralan natin yung talata, yung verse 42. Una, makikita natin dito na kanilang itinalaga yung kanilang sarili sa pamamagitan ng pananatiling matibay. Yung tinatawag sa English na they continued steadfastly. Nang ibig sabihin nito ay magpatuloy, matiyaga, magbata, manatili, maging matatag, hindi sumusuko, hindi umaatras, hindi nangihina, hindi bumabalik sa dati. Yung ibig sabihin pala, they continued steadfastly, sila'y nagpapatuloy ng matatag. Sino ho itong nagpapatuloy ng matatag? Sila yung 120 plus 3,000. Sila yung iglesia ng bagong tipan. Sila yung iglesia ng Jerusalem. Kaya dito makikita natin na ang mga masaya at ang mga tunay na tumanggap ng salita, yung mga naligtas at nabautismuhan ay nananatili at nagpapatuloy ng matatag sa iglesia. Ito yung isang tanda ng tunay na kaligtasan. Ito yung tanda na ikaw ay ligtas na. Ikaw ay mananatili sa iglesia. Ito yung katunayan na ikaw ay ligtas na. Dahil ikaw ay magpapabautismo at mananatili ka sa iyong pananampalataya. Kaya gusto kong linawin at sabihin sa ating mga bisita at sa ating mga regular na dumadalo na hindi pa kayo ligtas at hindi pa kayo mananampalataya kung hindi pa ninyo tinatanggap ang salita ng Diyos. Hindi pa kayo ligtas kung hindi pa kayo nagpapabautismo. Hindi pa kayo ligtas kung hindi pa kayo nananatili sa kanyang iglesia. Ang ibig sabihin po nito, hindi pa kayo totoong mananampalataya kung hindi nyo ginagawa ang mga bagay na ito. O bagamat magandang bagay ang dumalo, magandang bagay ang nakikinig, at nais kong sabihin sa inyo, mga bisita namin, mga regular naming dumadalo, natutuwa po kami na kayo ay nandito. Pero kung hindi kayo tutugon sa ebanghelyo, kung hindi kayo susunod sa bautismo, kung hindi kayo magpapatuloy sa pananampalataya, ang ibig sabihin po niyan, may hatol kayo sa Diyos. Sa huling araw o sa oras ng inyong kamatayan, parurusahan kayo ng Diyos. Manghihiwalay kayo sa Diyos, mapupunta kayo sa impyerno. Dahil hindi kayo sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya kung ikaw yung kinakausap ko ngayon at naunawaan mo ang sinasabi ko, ang kailangan mo ay maligtas. Ang kailangan mo, mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Ang kailangan mo ay sumampalataya sa Panginoong Yesus at sumunod ka sa bautismo at magpatuloy kang matatag sa pananampalataya. Now, tandaan niyo po, hindi kayo makapagpapatuloy kung wala ho kayong nasimulan. Ang simula ng buhay Kristiyano ay nagsisimula sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Susundan ng bautismo at magpapatuloy kayo sa Kanya. Now, lahat po ng gawain at lahat po ng bagay sa mundong ito, may simula, may nasa gitna, at may katapusan. Halimbawa, ang halaman, nagsisimula sa buto, ito po ay tumutubo bago mamunga. Ang buhay, nagsisimula po yan sa pagiging bata, sanggol. Pagkatapos, siya po ay magiging kabataan hanggang sa siya ay maging isang adult. Ang pag-aaral, nagsisimula sa daycare, kinder, bago mag-grade 1, bago mag-college. Ganito din po sa pananampalataya. Magsisimula ka muna sa pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Susundan po ito ng bautismo at saka kayo makapagpapatuloy sa inyong pananampalataya. Hindi ho tayo pwedeng exempted. Kung sa paaralan merong accelerate, sa iglesia po yung wala. Hindi mo pwedeng ikaw ay miyembro na nang hindi ka na naging mananampalataya at hindi ka na bautismuhan. Kailangan magsimula ka sa pananampalataya, bautismo, bago ka magpatuloy sa iyong
pananampalataya. Ngayon, sa talatang ating binasa, makikita po natin dito na may mga bagay na dapat kang magpatuloy. Kung ikaw ay isang mananampalataya na sa Panginoong Jesucristo, may 4 na bagay na binanggit dito kung saan dapat kang magpatuloy. Una, kailangan kang magpatuloy sa doktrina ng mga apostol. Pangalawa, kailangan mo magpatuloy sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Pag-aralan natin itong 4 na ito. Una, dapat kang magpatuloy sa doktrina ng mga apostol. Pag sinabi nating doktrina o aral ng mga apostol, ito'y simpleng tumutukoy doon sa mga katotohanang itinuro ng mga apostol. Ito yung kabuuan ng lahat ng itinuro ng Panginoong Jesucristo, kasama yung kanyang kamatayan, pagkalibing, at muling pagkabuhay. Ang ibig sabihin, pag sinabi nating doktrina ng mga apostol, ito yung doktrinang itinuro sa kanila ng Panginoong Yesus. At itong doktrina ng mga apostol, ito yung ipinangaral ng mga apostol sa mga unang alagad sa mga iglesia. So tandaan natin, walang pagkakaiba ang doktrina noon at doktrina ngayon. Iisa lamang ang mensahe, iisa lamang ang salita, iisa lamang ang nagbibigay ng kaligtasan, nagpapalalim sa pananampalataya, nagpapalakas sa mananampalataya. Ito'y walang iba kundi ang salita ng Diyos. Ang doktrina ng mga apostol. Sa araw ng Pentecostes, nang maligtas ang maraming mga tao, kinakailangan na nilang maging matatag sa kanilang bagong pananampalataya. Kailangan nilang maging matibay sa pananampalatayang kanilang niyakap. At ang tanging paraan upang sila'y maging matibay, ayon sa ating talatang binasa, ay kailangan nilang magpatuloy saan? Sa doktrina ng mga apostol. Now, tandaan natin na itong mga apostol, sila po yung tagapagdala ng banal na kapahayagan ng Diyos. Ang kanilang ministeryo ay pinagtibay sa umagitan ng mga himala na kanilang ginawa, at ang dahilan kung bakit sila binigyan ng ganitong kapangyarihan is upang patunayan yung kanilang mensahe. To prove, to authenticate their message. At ang kanilang katuruan, ang naging pundasyon ng pag-aaral ng unang mga iglesia. Yan ang sinabi ng Ephesians chapter 2 verse 20, na ang ating pong ang iglesia ay itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta. Ibig sabihin, yung itinuro ng mga apostles ang foundational truth. Ito yung pundasyong itinuro, ito yung pundasyong tinatayuan ng iglesia. Therefore, our point is this: ang isang buhay at lumalagong iglesia ay isang iglesia na lubos na nakatutok sa pag-aaral ng katotohanan ayon sa Biblia, ayon sa turo ng mga apostol. Hindi sa turo ng mga tao, kundi sa turo ng mga apostol. Now, bagaman ang pagkakaroon ng 3,000 kaluluwa ng sabay-sabay ay tila pangarap ng maraming mga pastor, parang isang dream yan. Isang preaching mo is 3,000 ang maligtas. Pero maaari din po itong maging bangungot para sa isang pastor. Dahil sobrang dami, marami rin yung kakaharapin niyang mga pagsubok dito. Tandaan natin, ang mga taong ito ay nanggaling sa iba't ibang lugar at may sarili-sariling pinagmulan. May iba't ibang ugali, pinag-aralan, katayuan sa buhay at kultura. Bagamat karamihan sa kanila ay may kaunting kaalaman sa banal na kasulatan, pero marami sa kanila hindi nila lubos na kilala kung sino ang Panginoong Jesucristo. Kung dito nga sa ating iglesia, wala pa ho tayong 100 dito, ay nahihirapan na ako na pagpastoran kayong lahat. Gaano pa kaya kung meron tayong 3,000? Kapag binasa natin ang aklat ng gawa, merong 120, nadagdagan ng 3,000, nadagdagan daily, madadagdagan ng 5,000. Kung meron kang 10,000 miyembro, na gaya ni MacArthur, napakahirap po nito. Dahil dito, napakalaki ng tukol ng mga apostol. Kailangan nilang patatagin ang pananampalataya ng mga bagong mananampalataya. Pansin niyo ito,
bago sila magsibalik sa kanilang mga bayan. Kaya malamang, ang ginawa dito ng mga apostol ay gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus sa kanila. Ano bang ginawa ng Panginoong Hesus sa kanila? Sa Luke chapter 24, verse 27, mula kay Moses at sa lahat ng mga propeta, ipinaliwanag niya ang mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng kasulatan. Ang ibig sabihin, mula nung araw na nadagdag itong 3,000 ito, malamang ito yung ginawa ng mga apostol. Araw-araw silang nagtuturo. Kaya hindi nakapagtataka na makikita natin dito na araw-araw silang nagtitipon, hindi linggo-linggo. Araw-araw. Bakit? Dahil kailangan nilang matuto ng maraming bagay. Kailangan nilang makarinig ng maraming pagtuturo upang kung magkaganon, pag-uwi nila sa kanilang bayan, may alam na sila sa kanilang bagong pananampalataya. Meaning to say, hindi sila resident ng Jerusalem. Sila yung mga pilgrimage, sila yung mga naglalakbay lamang. Sila yung bumalik lamang doon dahil sa piyesta ng Pentecostes. Sila po'y babalik sa kanilang bayan. Kaya makikita niyo po dito, pagdating natin sa susunod na mga talata, araw-araw silang nagtitipon. Kasi they are redeeming the day, redeeming the time, kasi konting panahon lamang sila magsasama-sama. Kaya, kung nais nating maging tapat at buhay ang ating iglesia, hindi natin kailangan ng bagong estilo o ng bagong mensahe o ng bagong paraan ng pagdiligtas. Ang kailangan lamang natin, maging matapat sa katotohanan, maging matapat sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kung gusto nating maging buhay, matatag at totoo ang ating iglesia, huwag tayong manghula ng mga bagong katuruan. Huwag lamang tayong gumaya doon sa mga uso o doon sa mga kung ano yung ginagawa ng mundo, kundi manatili tayong tapat sa salita ng Diyos. Manatili tayo sa aral ng mga apostol. Ito magandang pahayag. Dito itinayo ang unang iglesia. At dito tayo dapat magkaugat. Dito sa salita ng Diyos. Dito sa mga doktrina ng mga apostol. Ang mga unang iglesia ay hindi nagtiwala sa kanilang sariling diskarte, hindi sila umasa sa opinyon ng tao, sila ay nanatili sa aral at turo ng mga apostol sapagkat alam nilang dito nila makikilala ang Panginoong Jesucristo at dito sila lalago. Kaya nga medyo merong mabigat na babala si Apostol Pablo sa Galacia. Sabi ni Paul sa Galatians 1 verse 8 and 9, datapwat kahimat kami o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinangaral ay matakwil. Hindi pa siya na-content sa verse 8. Inulit niya sa verse 9. Ayon sa aming sinasabi nung una at muli ay gayon ang aking sinasabi ngayon. Kung ang sino man ay mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa inyong tinanggap ay matakwil. Again, sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5, at ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa mga salitang panghikayat sa karunungan, kundi sa patutuo ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag masalig sa karunungan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Mga kapatid, mag-ingat kayo sa mga lumalabas na mga internet or social media preacher na kung saan meron silang matatamis, magagaling na mga pagpapaliwanag na kung titingnan mo talagang napakahusay na lang magsalita, pero ito'y karunungan ng tao at hindi karunungan o kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sila'y hindi nangangaral ng matapat na ayon sa doktrina ng mga apostol. Kaya ito yung payo ko sa ating pong mga bisita, sa ating mga regular na dumadalo, at kung ikaw ay naghahanap ng iglesia, ito yung payo ko sa iyo. Kung maghahanap ka din lang ng iglesia, ang hanapin nyo na yung iglesyang matapat
na nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Huwag kayong dumalo o i-consider man lang na maging miyembro ng mga iglesyang ang salita ng Diyos ay palamuti lamang. Sa mga iglesyang binabaluktot ang salita ng Diyos. At nais kong hamungin kayong mga bisita, nandito kayo sa isang iglesia na kung saan ay matapat na ipinapangaral ang salita ng Diyos. At kung maghahanap kayo ng iglesia, nandito na kayo sa iglesyang ito na ipinapangaral sa inyo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Now, maraming tao, pag pinag-uusapan po ang doktrina, natatakot. Malalim kasi daw ang doktrina, kaya huwag natin pag-usapan. Pero alam niyo, huwag kayong matakot kapag pag-uusapan natin yung doktrina. Kasi yun yung buhay ng iglesia. Kailangan nating malaman ang doktrina dahil ito ang magdidikta ng ating buhay at pamumuhay. Ang ating buhay at pamumuhay dapat nakaangkla, nakatayo sa doktrina ng mga apostol. Kaya tandaan niyo po to, maling doktrina, maling pamumuhay. Tamang doktrina, tamang pamumuhay. Huwag kayong maniwala doon sa mga nagsasabing ang doktrina ay naghihiwalay at ang pag-ibig ang nagbubuklod. Doctrine divides, love unites. Maling pahayag po yan. Dahil ang minumungkahi niyan, baliwalain mo yung doktrina. Mag-ibigan na lang tayo, huwag na natin pag-usapan ang doktrina. Alam niyo mga kapatid, hindi naman ang doktrina naghihiwalay eh. Ang naghihiwalay, maling doktrina. Yan ang sabi ni Jude sa Jude chapter 1 verse 9. Pero kung tama ang doktrinang hinahawakan mo, magiging kaisa mo ay ang mga humahawak din sa tamang doktrina. Alam niyo po ba na ang katotohanan o doktrina at ang pag-ibig ay hindi mapapaghiwalay? Ito'y palaging magkasama ayon kay Pablo sa aklat ng Efeso chapter 4 verse 15. Kundi sa pagsasalita ng katotohanan ng may pag-ibig ay magsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya. Lumalaki tayo, lumalago tayo dahil sa katotohanan na itinuturo na mayroong pag-ibig. So ang punto ko dito mga kapatid, ang isang bagay, ang isang buhay at lumalagong iglesia dapat nakatuon sa damang doktrina. Sapagkat pinili ng Diyos na ipahayag ang Kanyang sarili sa magitan ng Kanyang nakasulat na salita. Huwag kayong maniwala sa mga pastor na tatayo sa pulpito at magsasabi, kinausap ako ng Diyos kagabi habang ako'y nananaginip. Huwag kayong maniniwala sa mga tao nagsasabi, at ito yung sinabi sa akin ng Diyos sa magitan ng aking pangitain. Wala nang ganyan. Ang naiwan sa atin na dapat nating tutukan at pag-aralan ay ang doktrinang iniwan ng mga apostol, ang nakasulat na salita ng Diyos. So my first challenge is this. Pagsikapan mong aralin ang doktrina ng iglesia, kapatid, at ang mga doktrinang pininiwalaan ng iyong iglesia. Gaya natin ang 1689 Baptist Confession of Faith. Para mas maging matibay kang miyembro ng iglesia, aralin mo ang mga doktrina ng Biblia at aralin mo ang kapahayagan ng ating pananampalataya. Diyan, titibay ka bilang miyembro ng ating iglesia. Pangalawa, saan daw tayo dapat magpatuloy? Una, sa mga doktrina ng mga apostol. Pangalawa, sa pagsasama-sama or fellowship. Now, ang salitang fellowship ay mula sa wikang Griego na koinonia. Nang ibig sabihin ay espiritual na pakikisama. Yung salitang koinonia, nanggaling po yan sa salitang ugat na koinos. Nang ibig sabihin ng koinos ay shared or common. Ang ibig sabihin po ay magkasama, magkasalo, o meron kayong parehas na ginagawa. Kaya, ang koinonia ay nangangahulugang pakikibahagi, pagkakaisa sa isang layunin, o pagkakaroon ng isang espiritual na katotohanan. Therefore, sa Acts chapter 2 verse 42, ang koinonia o yung fellowship
ay hindi isang simpleng pagsasama. Hindi ito basta banding. Tara, fellowship tayo, banding tayo. Hindi lang ito basta socialization. Hindi ito basta socializing one another. Na ito yung karamitang paniniwala o pagkaunawa ng iba. Tara, fellowship tayo. Pero when you use the word fellowship, ano bang ibig sabihin nito? Sa panahon ng unang iglesia, ang koinonia or fellowship ay isang espiritual na ugnayan sa kapwa mananampalataya ng dahil kay Kristo. You can have fellowship if both of you are in Christ. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng fellowship sa mga hindi nyo kasama kay Kristo. Kasi ito'y spiritual na pagsasama. Kaya nga makikita nyo rin dito, yung pag-aasawa, doon pala makikita nyo, hindi talaga pwedeng magkasawa ng hindi mananampalataya. Kasi you cannot have fellowship. Kasi hindi kayo parehas na Kristiyano. You cannot fellowship with your wife kung hindi kayo parehas na mananampalataya kay Kristo. Now, ang iglesia, hindi siya palabas o show lamang na dinadaluhan ng mga tao upang manood. Ang church is a fellowship. Ito ay isang buhay na sama-sama, ito isang buhay na sama-samang ibinabahagi. Ito ay isang praktikal at sinasabuhay na pakikipag-ugnayan sa isa't isa. Pakinggan niyo yung sabi ng Hebrews 10:25. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon, ang pagdalo sa mga pagtitipon na gaya ng ginagawa ng iba, kundi palakasin ninyo ang loob ng isa't isa, lalong-lalo nang nakikita ninyong malapit na ang araw ng Panginoon. Sa madaling salita, listen to this. Ang pagdalo ng panambahan ay hindi optional at hindi pagpipilian. Ang pagdalo ng pagtitipon ng iglesia ay hindi kung oo o hindi. There's no choice. Ang pagdalo ng iglesia is a must. Isang kinakailangang gawin. Why? Dahil ang pagdalo ng iglesia ay isang utos na dapat sundin. Kaya pag araw ng linggo, wala kang choice. Sisimba ba ako o hindi? Wala kang choice. Isa lang. Ano yon? Sisimba. Walang o. Sisimba ako. Walang o, hindi. Are you with me? Marami kasing Kristiyano, ang linggo parang pagpipilian. Pag may ibang gagawin, hindi muna ako sisimba. Mapatid, no. Going to church is not a choice. It is a command. Anong sabi? Huwag ninyong kalimutan. Huwag ninyong kaligtaan. Lalong-lalo na, huwag ninyong sadyain na hindi dumalo for any reason. Because Sunday is the Lord's day. Now, makikita nyo dito, hindi lamang dahil sa ito'y iniutos, kundi ito'y isang pangailangan na dapat mong makamtan. Dahil kapag tayo'y magkakasama, ano nangyayari? Nahikaya tayong magmahalan at magpalaguan. Ang iglesia kasi ay isang lugar kung saan ginagamit ng mga mananampalataya ang kanilang spiritual na kaloob para palakasin at palaguin ang bawat isa. Hindi ba't bawat isa atin meron spiritual na kaloob? Meron tayong spiritual gift. Saan mo gagamitin yan? Sa bahay mo? No. Ang primary use ng iyong spiritual na kaloob ay para sa church. To edify the church. Para tulungang lumago ang iglesia. Hindi ka binigyan ng kakayanang magturo para turuan ng iyong sarili. Hindi ka tinuruan para maglingkod, para paglingkuran ng iyong sarili. The purpose of the spiritual gifts is for the spiritual brothers and sisters. Kaya mapasin natin dito sa Biblia, yung salitang isa't isa, malimit na ginagamit para sa pagpapalago ng kapatiran. For example, makikita natin, malimit nating mababasa, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Hindi sinabing mag-ibigan ka sa iyong sarili. Mag-ibigan kayo sa isa't isa. Turuan ninyo ang isa't isa, hindi turuan mo ang iyong sarili.
Diba? Magturuan kayo, ipanalangin nyo ang isa't isa. Sawayin nyo ang isa't isa. Pasanin nyo ang pasanan ng isa't isa. Magpaalalahanan kayo sa isa't isa. Therefore, ang iglesia isang lugar kung saan ikaw ay lalago. Sa tulong ng isa't isa. Ang iglesia din ay lugar ng pakikibahagi sa buhay ng biyayang galing sa Diyos. Ang bawat miyembro ay hindi lamang kasamang tumatawa o kumakain, kundi dapat kasama sa pagdurusa, pananalangin at pananampalataya. Minsan kasi ang pagkaunawa sa fellowship, limitado sa social interaction. Fellowship tayo, salo-salo, kwentuhan, outing, fellowship na yon. Ang tunay na fellowship, tandaan nyo, hindi lang pagkain pagkatapos ng service. Hindi lang paglalaro ng basketball. Hindi lang paggala. Hindi lang pagsiswimming. No, hindi masama ang mga ito dahil ito ay nagbubuo ng relasyon, pero hindi ito yung kabuuan ng fellowship. Kung hanggang doon lamang ang ating fellowship, nawawala ang spiritual na lalim ng pagiging iglesia. Therefore, ang tunay na fellowship, higit sa lahat, ay isang spiritual na pakikisama. Magkakasama sa pananampalataya, sa paglilingkod, sa pananalangin at paglakad kay Kristo. Parang isang bahagi ng kadena. Ang kadena, binubuo yan ng maraming bakal na pinagkabit-kabit. Bagamat ang mga kadenang ito ay magkakaiba, pero sila ay pinagkabit-kabit at ang buong kadena magkakabahagi sa isang layunin. Magbuhat, humila, o magdala ng bigat na magkakasama. Ganyan ang koinonia. Ganyan ang fellowship. Hindi lang ito basta magsama-sama, kundi magpasanan sa isa't isa. At ito rin po ay merong layunin ng Ebanghelyo. Sa fellowship, makikita mo dito kung paano mo tutulungan ang isa't isa at magbabahagi ng kayo ng ari-arian. At kung paano kayo magtutulungan upang maipangaral si Kristo. Yan ang makikita natin sa next message natin, Lord willing. Therefore, yan ang makikita natin sa Acts chapter 2, 44 to 45. Sa susunod nating mensahe, pag-aaralan natin yan. So, ang punto ko dito mga kapatid na ito, kung ang iglesia ay may tamang koinonia or fellowship, nararamdaman ang pagmamalasakit, pagdadamayan, at pagsasalo sa buhay ng isa't isa, pagsasalo-salo sa buhay ng isa't isa dahil kay Kristo. So tatanungin ko po kayo mga kapatid, meron ba tayong tunay na koinonia sa ating iglesia? Kayong mga miyembro, nararamdaman nyo ba ang tunay na fellowship sa iglesia? Ikaw bilang isang miyembro, ipinaparamdam mo ba ang tunay na fellowship sa iglesia? O baka naman ang meron lamang tayo dito ay mga casual na pagsasama. Yung alam niyo yung casual, yung parang okay, magkasama lamang tayo pero wala kang anumang ipinaparamdam at wala kang anumang nararamdaman. Nakikibahagi pa talaga tayo sa buhay pananampalataya ng isa't isa? O tayo po'y hiwalay dahil ang palagi nating gusto'y umalis o kaya naman ay maging mapag-isa? Alam nyo, merong ganitong mga miyembro. Ising pa ho kayo? Itong miyembrong ito, pagkakatapos ng pagsamba, uwi agad. Walang pakikisama. Walang pakikibahagi. Ang isang totoong miyembro ng iglesia, nagpapahalaga sa pagsasama-sama. Yung pagkatapos ng pagsamba, ay pakikibahagi ka. Yan ang pangalawa. Ano yung pangatlo? Ito maganda to. I like this. I learned something new in number 3. Sa pagpuputol-putol ng tinapay. Ito yung pangatlong bagay na dapat tayo nagpapatuloy. Maraming mga theologian ang naniniwala na tinutukoy dito ni Lucas, na sumulat ng Book of Acts, ay banal na hapunan o yung hapag ng Panginoon. Pag sinabi natin hapag ng Panginoon, ito yung pagtitipon para kumain ng tinapay at uminom ng alak bilang pag-alaala sa gawang pagliligtas ng Panginoon. Ngunit, ito yung something nyo na nakikita ko dito. Ngunit alam nyo po ba,
na bago pala isagawa ang banal na hapunan ng Panginoon, karaniwan sa sinaunang iglesia, sa kultura ng mga Hudyo, meron muna silang isang pagkain ginagawa. At ang tawag po dito ay piging ng pag-ibig. Love feast or agape feast. Anong ibig sabihin ng piging ng pag-ibig? Ayon sa konteksto ng Biblia at sa kasaysayan, ito ay isang pagtitipon ng mga sinaunang Kristiyano kung saan sila ay sama-samang kumakain bilang tanda ng pagkakaisa at pagtutulungan. Madalas itong iniuugnay at nagtatapos sa pagdiriwang ng hapag ng Panginoon. So ang ibig sabihin, before pala sila magkaroon ng Lord Supper, which is the end, meron silang tinatawag na love feast or piging ng pag-ibig. Sa pagtitipong ito, nagdadala ng pagkain ng bawat isa upang pagsalu-saluhan. Ang mga may kaya, nag-aambag ng mga sagana upang matulungan ang mga kapatid ng may kakulangan. Ang piging ng pag-ibig ay salamin ng pananampalataya ng unang iglesyang Kristiyano sa pagkakaisa at malasakit sa isa't isa. Ang piging ng pag-ibig ay sumasagisag sa uri ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo at ang pagiging isa ng mga mananampalataya. Binibigyang diin dito yung kahalagahan ng pagbabahaginan, pakikisama, pagpapakita ng mabuting pakikitungo na pangunahing katangian ng mga Kristiyano. Alam niyo po, itong love feast o yung piging ng pag-ibig, ito po yung tinutukoy ni Lucas sa Acts chapter 2, verse 46 to 47, na sila'y nagpapatuloy sa pagkain ng sama-sama. At ito rin po yung pinatutungkulan ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 11, 17 to 34, na kung saan inabuso ng iglesia ng Corinto. Sa Jude chapter 1, verse 12, dito binanggit yung salitang love feast. Dito pala binanggit to. At ang salin dito ni Jude ay piging ng pag-iibigan. Sabi ng verse 12 ng Jude 1:12, ang mga ito'y pawang mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Kung sila'y nakikipagpiging sa inyo, mga pastor na walang takot, na nagpapasabsab sa kanilang sarili, mga alapaap na walang tubig, na tinatangay ang mga hangin, mga punong kahoy sa taginaw na. So dito po sa Jude chapter 1 verse 2, may tinutukoy dito mga bulaan at mga mapakunwaring mga guro. Sila yung sinabi dito mga pastor na walang takot na nagpapasabsab ng kanilang sarili. Sila po yung mga tao na sumasama sa pagtitipon ng iglesia. At tinawag sila ni Jude na mga batong natatago sa inyong piging ng pag-iibigan. Sa salitang ESV, sa English, ito'y sinalin bilang hidden rips. Nang ibig sabihin po nito, mga nakapipinsalang patibong. Na dahil sa kanilang pagsama na hindi napapansin, sila'y maaari pong manligaw ng mga tao. Pabagsakin nila ang iglesia gaya ng isang barko na bumangga sa batuhan. Ang ibig sabihin po noon, meron pa lang talaga na nakakapasok ng mga hindi totoo sa pagtitipon ng iglesia. Ngayon, alam niyo po, halos wala na po yung paggamit ng terminong agape feast or love feast. Dahil noon nagkaroon ng pang-abuso pagsasagawa nito. Kabilang na po dito yung tinatawag na katakawan at favoritism. Sila ho yung sinaway ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 11. Naalala niyo ba, dito ko lang naintindihan, na yung sinaway pala ni Apostle Paul sa chapter 11, hindi yung maling pagkain lamang ng banal na hapunan, kundi maging dun sa love feast. Kaya pala sinabi ni Apostle Pablo doon, yung mga naunang mayayaman, mga nangabusog. Tapos yung mga dumating na mga mahihirap, ay mga gutom. Kasi talaga sa kanila, yung Lord's Supper, hindi katulad ng ating ginagawa na kapirasong tinapay at alak. Hindi ganun talaga. Sa kanila, supper talaga. May pagkain talaga. Yung Lord's Supper, sa huli gagawin. May pagkain talagang magkakasamang kumakain sila. Ang naging problema, ito yung piging ng pag-ibig.
Nagdadala sila ng pagkain para magsama-sama na kumain. Kasi merong nabubuong relasyon ng sama-samang pagkain. Kaya lang ang ginawa po ng mga taga-Korinto, inabuso. Yung mga naunang dumating na mayayaman, nagpapasasa. Kain na ng kain, inom na ng inom. Hindi inalintana yung mga mahihirap na huling dumating. Para sa pagkain din, yung mga nauuna, yung hindi iniisip, yung nahuhuli. Now, sa ngayon po, ilang church na lamang yung gumagawa ng ganito. Meron pang gumagawa ng piging ng pag-ibig. Makikita niyo pa rin po ito sa mga Moravian Church, sa Church of the Brethren, sa Old German Baptist, sa mga Dankard, hindi drunkard Dankard Brethren. Ito po yung mga protestanting grupo mula sa Europe, particular sa Germany at saka sa Czech Republic. Kilala ko sila, itong mga grupong ito, sa simpleng pamumuhay, masigasig sa pamumuhay pananampalataya, kasama po dito yung pagdidiin sa kapatiran, komunyon, pag-aalaga sa isa't isa. At malimit na ginagawa ng grupong ito yung piging ng pag-ibig. Now, ang konsepto ng love peace ay isang panyaya na mabuhay sa komunidad na may tunay na pag-ibig at pagtutulungan. Sa unang iglesia, ang mga pagtitipong ito hindi lamang basta pagsalo-salo, kundi isang magandang pagpapakita ng pag-ibig ng Panginoong Hesukristo sa magitan ng pagsasama-sama na pag-aalaga at pagtungon sa pangangailangan ng isa't isa. Dito po manggagaling yung susunod nating pag-aaral. Kung bakit itong mga alagad sa Acts chapter 2 verse 43 downward, nagbenta ng kanilang mga bahay at nagbenta ng kanilang mga lupa dahil sa konsepto ng piging ng pag-ibig. Gusto nila na maging kabahagi sa dalahin ng bawat isa. Sa panahon noon, ang love feast ay palaala na unahin ang kapakanan ng kapatid sa iglesia higit sa pansariling kagustuhan. Tinuturuan lang tayo nitong maging bahagi, magbahagi ng bukal sa loob at lumika ng isang kapatirang may malasakit, pagtanggap at pagmamahal, kung saan ang bawat isa nararamdaman ang pagmamahal, ang halaga at pag-aaruga. Sa ganitong paraan, na ipapakita natin ang pag-ibig ng Panginoong Hesukristo. Now, ngayon, hindi na ito alam ng marami. Actually, ngayon ko lang ito nalaman. Hindi na ito alam ng marami at hindi na ito pinapraktis ng marami. Dahil ito po'y kabilang sa kultura ng unang iglesia at ng mga Hudyo. Gaya natin, wala na tayong love feast bago ang Lord's Supper. Pwede pala natin gawin ito Ang meron na lamang tayo, lunch fellowship. Pero habang inaaral ko to, naisip ko yung love feast, kung ginagawa nila ng Lord's Supper, before the Lord's Supper, tayo ginagawa natin ito ng lunch. Kaya sa atin po ay lunch feast. Piging ng tanghalian. Pero ganun konsepto, doon ko nakita pala ito, yung palang ginagawa natin na, dito ko ito nakita, yung ginagawa pala natin na lunch fellowship, na gusto nating mabuang isa't isa, meron palang ugali ito noon. Na meron palang pinanggalingan to. Kaya okay lang tayo. Okay nating ipagpatuloy ito. Kasi meron palang ganitong kultura noon na ang layunin, patatagin mo ang pagsasama-sama ng magkakapatid kahit sa panahon ng pagkain. Kaya itong tatandaan natin, kapag tayo kumakain, hindi ang iniisip mo lamang ay kung ano yung kakainin mo, kundi kung ano yung ipapakain natin sa bawat isa. And I thank the Lord for this church kasi nakikita ko naman yung ating iglesia, kapag tayo nagpapakain at naghahanda, nakikita ko yung kagaalakan ng bawat isa na maglingkod, magluto, to the extent na hindi na nga nakakapakinig para lang makapagluto. Pero tandaan ninyo, mas mahalaga pa rin ang pakikinig kaysa pagluluto. Pero nakikita ko dito at panatilihin natin yung konsepto na ito sapagkat ito pala yung mayroong mayamang kultura noon na ang pagsasalo-salo sa pagkain ng magkakapatid ay maaring magpatibay ng
sa sama-sama. Gayunpaman, ito, dapat ang hapunan ng Panginoon ay patuloy nating ginagawa hindi bilang isang kultura, kundi bilang isang utos at bilang pag-alaala sa gawang pagliligtas ng Panginoong Kristo. Sa hapag ng Panginoon, mahigpit ang bilin ni Pablo tungkol sa pang-aabuso dito na ang kumakain at umiinom ng hindi tama ay lumalapastangan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Tandaan ninyo, napakahalaga po ng hapag ng Panginoon sa buhay ng isang iglesia. Dahil tulad ng ating nalalaman, dalawa lamang ang ibinigay na ordinansa ng Panginoon sa iglesia. Ang bautismo at ang banal na hapunan. At sa pamagitan nito, tumatanggap tayo ng biyaya. Ano yung makikita nating order? Nauuna ang bautismo. Ang pagiging miyembro ng iglesia bago makasalo sa banal na hapunan o Lord's Supper. Ang banal na hapunan ay para lamang sa mga mananampalatayang nabautismuhan at kabilang sa isang lokal na iglesia. Yan ang dahilan po kung bakit hindi natin pinapasalo ang mga hindi miyembro ng ating iglesia, ang mga bisita lamang ng ating iglesia. Dahil kung hindi pa sila mananampalataya, kung hindi pa sila nabautismuhan at kabilang sa isang lokal na iglesia, ang pagsalo sa banal na hapunan ay magiging isang kasalanan para sa kanila. Dahil hindi lamang ang kasalanan ng pagkain ng banal na hapunan ay yung hindi tama ang iyong puso, hindi tama ang iyong motibo, kundi kasalanan din ang kumain ng banal na hapunan kung hindi ka pa mananampalataya at hindi ka miyembro ng kanyang iglesia. Hindi ka pwedeng kumain ng katawan at uminom ng dugo ni Kristo kung hindi ka kabilang sa katawan ni Kristo. So ang punto ko dito mga kapatid, ang hapag ng Panginoon ay isang banal na ordinansa kung saan sa tuwing tayo nakikibahagi dito, tayo tumatanggap ng biyaya mula sa Diyos. Sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng katas ng ubas, binabalikan natin at sinasariwa ang naging pagsakripisyo ng Panginoong Hesus para sa ating kaligtasan. Kaya, huwag ninyong ipalagay na parang isang simpleng bagay lamang o okay lamang na hindi makadalo ng banal na hapunan. Kapatid, meron kang namimiss kapag hindi ka kumakain at umiinom ng katas ng ubas. Namimiss mo ang biyaya ng Diyos. Pakinggan nyo ang sabi ng ilang mga church father tungkol sa halaga ng Lord's Supper. Ayon kay Irenaeus, ang Lord's Supper is the offering of the church to God joined to the offering of Christ Himself. Ibig sabihin, sa bawat hapag ng Panginoon, hindi lang natin inaalaala ang kanyang kamatayan, kundi nakikibahagi tayo sa kanyang sakripisyo. Ayon naman kay Augustine, when you receive the Eucharist or the Lord's Supper, you're saying amen to what you are, the body of Christ. Ang sabi ni Augustine, ibig sabihin nito, ang bawat pagtanggap ng tinapay at alak, ipinapahayag natin ang ating pagiging bahagi ng katawan ni Kristo. Nang bawat isa sa atin ay may bahagi at tungkulin sa kanyang katawan. Kaya ang hapag ng Panginoon ay isang pag-alaala sa pagiging isa natin bilang iglesia. At ayon naman kay Ignacio ng Antioch, ang hapag ng Panginoon ay the medicine of immortality, the antidote to death, and the means of living in Jesus Christ forever. Para naman kay Ignacio, ang pagkain ng tinapay, ng katawan ni Kristo at ang pag-inom ng alak ng dugo ni Kristo ay hindi lamang simbolo, kundi isang tunay na pakikisa sa buhay at kaligtasan na nagmula kay Kristo. Ito'y nagpapalakas ng ating spiritual na buhay. Kaya ang hamon ko sa inyo, maging palaging present sa hapag ng Panginoon. Huwag mo itong tingnan na isang simpleng bagay, dahil isang pagtitipon ng pagtanggap ng biyaya mula sa ating Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. At ikaapat, mga pananalangin. Mag-overtime natin ng konti ha. 2 linggo naman akong hindi mangangaral, kaya overtime na tayo ng konti. Ikaapat, sa mga panalangin. Ang panalangin na tinukoy dito ni Lucas ay ang nakatalagang oras ng sama-samang panalangin o yung tinatawag nating corporate prayer or prayer meeting. Sa bawat pagtitipon noon, maging sa malaking mga pagtitipon o sa mga tahanan, ang panalangin ay bahagi
ng buhay ng iglesyang sama-samang sumasamba. Kaya, napakaganda nito, kahit ang ating pag-awit ay maaaring panalangin at dapat ihandog sa Diyos bilang isang anyo ng panalangin. Kaya, kahit po sa pag-awit, makibahagi po kayo. Sa kasaysayan, ang pag-awit ay hindi lamang isang pampasigla ng damdamin, kundi isang anyo ng pananalangin at pagsamba. Mula sa panahon ng Lumang Tipan, ginagamit na ito ng bayan ng Israel bilang daluyan ng kanilang ang pag-awit bilang daluyan ng kanilang pananalangin. Halimbawa, ang aklat ng mga awit, makikita natin na marami dito yung mga panalangin. Subalit isinulat ito bilang awit para kay Yahweh. Kaya sa Psalms, makikita ninyo, may mga papuri, mayroong mga pasasalamat, may mga panaghoy, may mga pagsisisi, mayroong pananampalataya. Ito ay mga panalangin na isinaawit. Sa Bagong Tipan, hinikayat naman ni Apostle Paul ang mga taga-Efeso na magsalita kayo sa isa't isa ng mga awit, himno, at mga awiting spiritual. Umawit kayo sa inyong mga puso para sa Panginoon. Sabi ni Augustine, He who sings, prays twice. Ang umaawit ay nananalangin ng doble. Para kay Agustin, ang pag-awit ay mas matinding anyo ng pananalangin. Sapagkat pinagsasama nito ang damdamin, isipan, espiritu sa isang banal na layunin. Kaya pala kahit pa kayo umaawit, para na rin kayong nananalangin. Ito yung magandang sinabi naman. Sabi naman, sina Martin Luther at si John Calvin, sila yung mga dalawang prominente at kilalang mga reformer, sila po yung mayroong malaking pagpapahalaga sa congregational singing. At ito yung sinabi ni Martin Luther regarding music. Sabi ni Martin Luther, next to the Word of God, music deserves the highest praise. Pagkatapos ng salita ng Diyos, ang musika ang dapat na pinakamataas na pagpupuri. Sa maglesia nila, ang pagsamba ay laging sinasamahan ng pag-awit bilang panalangin at deklarasyon ng pananampalataya. Kaya mula nung unang iglesia, naging bahagi ng pagsamba ang pag-awit na may dalang panalangin. Ipinapahayag ng pusong sumasamba. Ang punto ko sa inyo mga kapatid, ang pananalangin ng pagsasama-sama ay isang napakagandang gawain ng iglesia. Nagpapakita ito ng buong pagtitiwala sa gawa ng Diyos habang ang iglesia ay nagpapakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya po hindi nakapagtataka na sa Biblia, punong-puno ito ng turo patungkol sa pananalangin. At hindi nakapagtataka na ang iglesia sa aklat ng Acts ay iglesyang mapanalanginin. Sa lahat ng kanilang ginagawa, they always come to the Lord in prayer. Nung pumili sila ng ipapalit kay Judas, they pray. Nung si Peter, anong nangako ang Panginoon na siya ay magpapadala ng banal na Espiritu, 10 araw silang may prayer meeting bago dumating ang Holy Spirit. Nung si Peter ay nakulong, they prayed. Nung nakulong at pinahirapan ng mga alagad, they prayed. Ang ibig sabihin, prayer meeting is an important activity in the church. Tandaan nyo, ang prayer meeting ay hindi lamang tradisyon. Ito ay buhay ng iglesia. Ang iglesyang walang pananalangin ay iglesyang walang buhay. Gaya ng isang taong, ang isang Kristiyanong walang buhay sa pananalangin ay walang buhay. Hamon, ang pagpapatuloy na pagsasama-sama sa pananalangin ng iglesia ay nagpapatunay na ikaw ay kaisa ng iglesia, na ikaw ay tunay na mananampalataya, na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya, huwag kayong mawala sa prayer meeting. Huwag niyong sabihin, sabi nga ni Pastor Noel sa kanyang isang article, it's just a prayer meeting. No! It is not just a prayer meeting. Prayer
meeting is the life of the church. Gaya ng isang tao na hindi mabubuhay ng walang hininga, ang iglesia na walang panalangin ay hindi mabubuhay. Kaya ang hamon ko sa inyo mga kapatid, be active in attending the prayer meeting. Kapatid, ito po ang katangian ng isang lumalagong iglesia. Nagpapatuloy ng matatag sa doktrina ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa pananalangin. Tayo po'y manalangin.